Okay, start. Yan. Good morning po sa lahat. Tunay nga po na napakaligaya, napakasaya na tayo po ay magkakasamang nagpupuri, nag-aawitan at nagmamahalan sa Panginoon. Amen. Amen. Napakaligaya at kahangahan sa ating pangasinig. Ang nagkakaisan, daming sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa Pinas. Napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagkakatian. Di naging kita ng walang sampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Sinigyan tayong magkakalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahangahan sa ating pangasinig. Ang nagkakailan, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung sa kay Jesus, laging may galak sa Pinas. Napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagkakabatian. Pinag-iigiran at walang sampuhan, kundi nagmamahalan. Kaya sarap magpuri, kaya sarap umawi sa Diyos nating Ama. Hindi mo niya tayo magkakalapit upang magkakama-sama. Kaya sarap magpuri, kaya sarap umawi sa Diyos nating Ama. Hindi po niya tayo Magkakalapit upang magkasama-sama. ang ating papuri pagsamba sa ating tunay na Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ang halay ay pagsamba, Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian,
iyong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kaya tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, aming Ama, nagpapasalamat muli kami sa iyong kaloob na araw ito sa amin. Salamat sa biyaya pa rin ng buhay, Panginoon, na pinagkaloob po ninyo sa bawat isa, Panginoon. Sa mga oras na ito, linisin mo rin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang, anuman Diyos ang aming mga nagawang pagkakasala po sa iyo. Ito man ay sa magitan ng aming mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aming pong mga nagawa, Panginoon. Saliksigit po ninyo rin ang aming puso sa mga sandali pong ito. Kaya po ninyo na ang pag-ibig pa rin namin sa iyo ang siyang patuloy na mag-uudyok sa amin upang kami po ay sumamba at magpuri at sa iyong kadakilaan at patuloy na ang pangalan mo lamang ang siyang aming pong maparangalan. Ikaw na siyang aming nag-iisang Diyos at aming pong Panginoon at aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maganda lagi ang umaga natin, no? Bawat gising, though ay blessing po yan, no? So, nice kong magbigay ng maikling mensahe po sa umagang ito patungkol sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus, no? At alam natin, no? Malapit na po siyang dumating, no? At nakikita na po natin yung mga tanda ng kanyang muling pagparito, no? Gaya na rin ang kanyang pinauna sa sinabi niya sa kanyang mga alagad, kapag ito ay mga nangyayari na, no, saka raw po siya darating. Matutulad daw po sa isang magnanakaw na hindi niya alam, hindi natin alam kung anong oras at sandali na siya po ay muling babalik. Kaya mahalaga na tayo po ay magbantay. Lagi, no? Ito yung ginagawa ko natin bilang ating paghahanda sa kanyang muling pagparito. No, alam niyo po ba na si Jesus ay namatay, di ba? During the Feast of Passover, no? Sa pista ng mga Hudyo, na siya ang handog na kordero na mag-aalis daw po ng kasalanan ng lahat ng tao. Okay, nung dumating ang Espiritu Santo ay during the Feast of Pentecost, di po ba? Isang mahalagang pista rin po yan ng mga Hudyo. At patungkol naman sa kanyang muling pagparito, meron siyang nabanggit patungkol doon sa tunog ng trompeta. Kaya ang mga Hudyo ay isa sa mga mahalagang pista rin po niyan ay yung Feast of Trumpets, no? Kaya mahalaga na itong tunog na ito na ating pinakamimiting at inaabangan, no? Na atin mapakinggan, marinig ay tunay na ito'y hudyat na kung saan tayo ang Panginoon, sabi roon sa unang Thessalonica chapter 4, siya po ay bababa
at muling bubuhayin yung mga sumampalataya kay Kristo na mga nangamatay na, at pagkatapos tayo daw kung mga buhay pa kung sandali na kung tayo man ay buhay pa ho ng mga sandali pong iyon, ay isasama ho niya tayo doon sa mga muling binuhay, doon sa papawirin, at makakapiling daw po natin ang Panginoon sa magpakailan pa man. Wala na hong pinakamaligayang sandali, kundi yung makapiling natin ang ating Panginoong Jesus sa magpakailan pa man. Amen. Amen. Kaya kay Jesus, meron po tayong forever. Amen. Okay. So kaya ito paghahanda sa atin sa kanyang muling pagparito. Nais ko pong basahin itong talinghaga tungkol doon sa 10 dalaga. Kaya ito pong sinasabi ng salita ng Diyos ito sa Matthew chapter 25 verse 1. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking kakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matalino. Mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang mga matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking kakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit na magating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at iniayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya rito sa ating lahat, tugon ng mga matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumibili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano po? Ang talinghaga po ay maikling kwento pero meron pong spiritual na mensahe. Ito po yung kwentong meron pong kwenta. Ano po? Yan, hindi po kwentong barbero, hindi po kwentong otsero, kundi ito po ay kwento, no, na meron pong kabuluhan at meron pong kwenta. Lalo na sa ating meron pong pag-asa kay Kristo, ito ay isang halagang paalala po sa atin, no, na matulad tayo doon dito sa 5 matatalinong mga dalaga. Ano po, ang iglesia ay nilarawan po sa isang dalaga. Ano po? Yan. Tayo po na napabilang sa katawan ni Kristo, nilarawan po tayo na bilang the bride of Christ, no? Tayo po ay nakatalagang ikasal na sa atin hong Panginoong Jesucristo. Katulad nga ng sinabi ni Pablo doon sa 7, tulad kayo ng isang dalagang ipinagkatipan po kay Kristo. Purihin po ang Panginoon, no? Kaya nga tayo'y matulad dito po sa matatalinong mga dalaga pong ito. So, paano tayo magiging tulad nila? Una, kung tayo po ay maghihintay na may pagtsatsaga. Wait patiently, no? Para sa ating bilang kanya mga tinawag nitong huling panahon na ito. Sinabi niya roon sa unang Thessalonica, 1:10, no? At maghintay sa kanyang anak na nangakong muling paparito. Amen. Upang tayo po ay sa kanya ay kanyang makapiling at makasama sa kawalang hanggan. So, ayan po ang pag-asa po natin. Naging bahagi po ng katawan ni Kristo, kanyang iglesia. Although siya po ay may partikular na ipinangako rin sa kanyang bayang Israel na ngayon ay sumisentro na, no? Na makikita po natin, gaya na lagi pong inuulit, sinasabi rin ng Biblia, yung sentro ng mga kasaysayan mula pa nun sa simula o sa kanyang pakikitungo sa kanyang bayang Israel, mula na ito'y kanyang tawagin sa katauhan po ni Abraham, no, at yung mga nagdaang mga kasaysayan patungkol sa tipan ng Diyos sa kanila, magpahanggang ngayon sa kasalukuyan, at yung pangako niya rin doon sa kanyang bayang ito sa darating na mga kapanahunan.
Kaya magsipaganda rin ho tayo, magbantay tayo, na makibalita tayo ukol sa nangyayari din sa bayan po ng Diyos, no? At bagamat ang Diyos ay nakitungo sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa iba't ibang mga tao. No, tulad natin sa uling panahon ay sinabi niya na siya ay nakitungo sa kanyang katawan, no? Na tayo ni tinawag maging Hudyo man o mga Hintil, tayo po'y napabilang sa katawan na ito ni Kristo nung tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So by faith pa rin ang nag-ugnay ho sa atin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay po? Hindi na pagpapaliwanag lang para atin ho maunawaan itong ukol na ito para sa atin na kanyang mga tinawag sa kanyang katawan. Okay? So wait patiently, no? At maghintay sa kanyang anak na nangakong muling paparito at tayo po ay makakaasang tayo ang kanyang babalikan. No, ang magnanakaw ay nagnanakaw ho yan. At kukunin niya lamang yung the precious thing, no? At matapos niyang makuha yon ay aalis po siya. Hindi niya makukuha ang lahat, no? Subalit the most precious thing lang ang kanya pong kukunin. At alam natin, the most precious thing na para sa ating Panginoong Hesus ay ang kanyang iglesia. Okay? So, kumakatawan nito, lumalarawan ito sa atin upang ipaalala sa atin na maghintay tayo na may pagtsatsaga. No, ang kalaban natin dito yung inip. No? Kaya kung tayo magiging tulad din ng mga Israelita na nainip sila doon sa pangako ng Diyos ng lupain para sa kanila. No, gayong konting lakbayin lamang dapat na kanila pong nilakbay sa halip na sila ay patuloy na magtiwala sa sinabi ng Diyos na ito sa kanila, ay sila po ay nag-alinlangan, no? Sinubok nila ang Diyos, sila naging mapagreklamo, at gayon din sila yung naging mainipin, no? At yan no ang sakit din no, na maraming mga Pilipino, no? Sana hindi maging sakit natin, ano po, regard sa issue ng muling pagbabalik ni Kristo. Amen. Hindi katulad ng yung mga bagay nito ay dapat po nating pahalagahan sapagkat ito'y nakatuon sa atin. So number 1, para tayo matulad sa mga matalino mga birhing ito, wait patiently. Amen. Amen. Magtiyaga ho tayo maghintay. Pangalawa, watch with sober mind, no? Tayo po ay magbantay na may matalas na kaisipan. Sabi sa Luke chapter 12 verse 35, no, tayo ro po ay magsipag, handa at magbantay. Amen. Keeping watch ay mahalaga po yan, no? Para anytime, anywhere, kung nasaan man tayo, mas mabuti nga, datandaan natin ang Panginoon, nandito tayo sa ganitong uri ng gawain eh. Di ba? Kung i-illustrate natin din yung mga pangyayari sa ating Panginoon sa Kristo, di ba? Yung sa panahon sila ay nagtitipon, nung siya ay muli mabuhay, ay nagpakita siya doon sa kanyang mga disciples, di po ba? Na noon ay nagkakatipon sa isang room, di ba? Diyan po kayo. And later on, nakita natin na ang mga alagad ay sinabihan ng Panginoong Hesus na huwag silang aalis ng Jerusalem. Hintayin nila yung pagbaba ng Espiritu Santo sa kanila. No? At alam niyo po ba, nung dumating yung araw na yon, ang mga alagad ay nagkakatipon din. Amen. Doon po sa upper room na yon, kung saan ay naranasan na experience nila ang pagdating ng Espiritu Santo. At marahil nga, no? Ay gayon din tayo na sa aking pag-iisip lamang, no, na sana ngay ganon na tayo ay datnan ng Panginoon sa panahon na tayo po ay nagkakatipon katulad ng itong gathering. Amen. Okay? Purihin po ang Panginoon. At doon sabay-sabay natin maririnig yung hudyat ng trompeta na yon. Amen. Okay. So watch with sober mind, no? Pangatlo, para tayo mapabilang doon sa mga matalino mga biring ito, wake up, no? Tayo po ay gumising. Dito nakita natin, merong larawan ng sila nung dumating yung ikakasal, ay gumising sila di ba? Kapwa sila gumising, dangat nga lamang, ang naging problema nung 5 hangal ay hindi sila naghanda ng langis, di po ba? Naubusan sila
Okay, hindi sila nagreserba, hindi sila naghanda, nagprepare. Okay? So, gayon pa man, no? Mapakahalaga na manatili tayong gising spiritually, o, at pagka nakakatulog tayo ng mahimbing no? Ang mangyayari sa atin, baka tayo ay maiwan. Amen. Handa po kayo? Yan. Naalala ko yung yung Home Alone, di po ba? Kung napanood niyo yung istorya yon. Naiwan yung nag-iisang bata, no? Dahil tulog na tulog siya. Oh. At nagsipag-alisan yung mga at nakalimutan ho siya dahil nang tutulog. Sa dami ho nila, siguro hindi na napansin ng anak na akala nila kasama niya. Ito pong si Kevin, no? Kevin po ang pangalan nun Okay, ganun din tayo, di ba? Sa panahon na tayo po ay although tayo physically natutulog tayo, pero ang ating espiritu nawa ay lagi nawang maging gising, no? Sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Sabi dito sa Romans chapter 13 verse 11, no? Basahin ko na lamang po. Sabi, dapat yung gawin ito sapagkat alam ninyo, panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Okay? Ano yung mantika pagka nakatulog yan? Ang hirap di ba? Hindi tutulog yan kasi tulog yung mantika. Diba? Kailangan painitan. No? Painitan uli para magmistulang liquid uli. Okay? So, ganyan din tayo. No? Sabi, panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon. Tingnan nyo po kaysa noong tayo ay magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan at alitan at inggitan. Ang Panginoong Yesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Amen, no? So wake up call para sa atin lahat, no? Na tayo dapat na nabubuhay sa spiritual, sa espiritu, no? Hindi sa mga bagay ukol sa laman, no? Wag nating ipagpalit ang mga pansamantala doon sa pangwalang hanggan, no? Ang mga material doon sa spiritual. Yung mga pleasure natin, no, ng ating makasalanan likas, no? Huwag nating bigyan laan na 'yon ang ating higit na pagkukulan ng pagpapahalaga kaysa doon sa mga bagay ukol sa espiritu. Diba? Kaya nga yung sinasabi, yung batas ng pag-aani, kung ano itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung tayo naghasik ng mga bagay ukol sa laman, aani tayo later on ng kamatayan. In the end, doon din tayo tutungo sa kamatayang yon. Amen. Kamatayang pisikal, kamatayang spiritual, at kamatayang eternal. Okay? Subalit, kung tayo naghahasik ng mga bagay ukol sa espiritu, aani daw po tayo ng kapayapaan at buhay. Amen. Okay? So, yun ang ating pagpipilian. The choice is ours. Di po ba? Ang pagpili pa rin ay sa atin. Saan ba tayo papasok? Doon ba sa makipot na pintuan? O doon sa malawak na daan? Na kung saan ay magagawa natin. Ang anumang magustuhan natin. Malaya tayong gawin ang anumang bagay, sabi ni Paul, pero hindi lahat ay nakabubuti. Amen. Pakaisipin natin ang ating buhay bilang isang Kristiyano, bilang tinawag ng Diyos, upang hindi tayo maparoon, hindi tayo maderail, no, na mga bagay na dinaraanan ng marami. Alam niyo, yung worldly influence, napakalakas niyan. Di ba? Kaya wala na tayong babalikan doon sa ating buhay Ehipto. Di ba? Tulad ng mga Israelita, nanggangad sila na buti pa doon. Di ba? Nakakakain kami ng gusto. Hindi tulad dito, wala kang makain. Hindi mana. Hugo, di ba? Doon kahit papano, kahit kami alipin, kahit kami busabos, malaya naman kaming nakakagawa. No? Tingin po yun, mga katindihan. Di ba? Na para bagang ang kaisipan na makataong makalaman, makasanlibutan ay higit na mas mainam yung mga pansamantala kaysa doon sa pang walang hanggan. Okay? So, wake up!
Okay? Wake up, little Susie. Di ba? Sabi ng Beatles. Okay. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Okay. Pang-apat, para tayo matulad sa mga matatalinong mga biring ito. Sabi, walk in wisdom. Lumakad tayo na may karunungan. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, no, na sikapin natin mamuhay na may katalinuhan at di tulad ng mga mangmang. Okay, bakit tayo kailangan lumakad ng may karunungan? Okay, number 1, sabi roon, verse 15, it is a mark of wisdom. Ito ay tanda ng karunungan. Yun ang ating hanapin. Yung wisdom na yon na nanggagaling mo sa Diyos para pag-isip tayo, makaunawa tayo, at makalakad tayo ayon sa kanyang karunungan. Okay, because, number 2, because life is short, no? Kaya kailangan mamuhay tayo ng may katalinuhan, may kanyang buhay. Huwag nating ipagwalang halaga yung eternal. Di po pa, pansamantala tayo lang tayo rito. Okay po, mga kapatid, no? Para ito sa ating lahat. Kasi minsan naguguyo tayo ng mundo no? Ng ating mga sariling mga hangarin, layunin sa buhay. Di ba? At dito natin pinagkatuunan ng ating pansin. Di ba? Katulad nung sinasabi rin ni Jesus nung sa paglarawan niya, kung muling pagparito niya ay matutulad sa panahon ni Noe. Okay? Noon ang mga tao ro ay kumakain, umiinom, nagsasaya, at nag-aasawa. So yung common things na pinaggugugulan ng tao ng higit na panahon kaysa sa mga bagay ukol sa espiritu. Okay? Kaya tingnan natin, obserbahan natin sa mga sa sanlibutan, itong mga ginagawa ho natin ay pag-aaksaya. No? Pero sa atin, na mga mananampalataya, ito ay hindi ho pag-aaksaya, kundi ito isang investment, no? Pagbibigay ng puhunan, amen, natin, na para doon sa pangwalang hanggan. Paghahanda natin para doon sa pangwalang hanggan. Okay po? Yan, because life is short, di po ba? So ito isang mahalagang aral na natutunan po ng maraming mga Pilipino noong pong panahon ng pandemya. Kasi maraming namamatay doon di ba? Doon din napagtanto nila na ang pera ay walang halaga kahit gaano karaming meron kang pera, pero hindi ka makalabas para bumili ng pagkain. Di ba? Parang walang kabulan din yung pera mo So, somehow, magbibigay ng wisdom sa atin yun di po ba? Na lahat ng bagay ay temporal. And maging ang buhay ay maikli lang. Di ba? Kasi dahil sa dami ng mga namatay noong mga panahon ng pandemya. Okay? So, may mga balita na kung saan ito ay sinagsasabi na ito ay man-made, no? Virus. Hindi godly made, no? Kundi man-made na gawain na kung saan ay marami pong mga tao ang namatay. Amen? Para isa sa mga nais ng may mga subject ni Satanas, no, ay yung pong depopulation para umiksi o lumiit yung populasyon ng tao. Okay? So hindi natin na yung spirit behind doon sa mga nangyayari, di ba? Lagi natin pakakaanin na merong spiritong behind na nasa likod ng lahat ng mga nangyayari ito. Amen. Kahit itong pagsasama-sama na itong mga leader na ito ng iba't ibang mga makapangyarihang bansa, di ba? May kinalaman yan, may spirit behind those meetings, no? Okay, diyan po tayo, hindi natin i-elaborate yun, pero nakita naman natin yung mga pangyayari. That life is short. Pangatlo, dahilan kung bakit tayo dapat na lumakad na may katalinuhan, because the days are evil, no? Ang ating panahon ngayon ay ubod na ng sama. Ganyan, yung mga masama ay patuloy na magpapakasama. Okay? Reality rin na sinasabi ni Paul doon sa 2 Timothy chapter 3,
na mababatbat ng kahirapan sa ibang salin, yung kahirapan na yun ay vicious, no? Mapangis ang mga huling panahon. Okay? Ang mga tao ay magiging makasarili, ano pa, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, walang mga suway sa magulang. Oh, tapos sila'y magkukunwarin may pananampalataya, pero hindi naman makita sa buhay nila na talagang sila ay may pananampalataya. Huwag naman ganon tayo. Ano po? Kung ano yung sinasabi natin, ay nilalakaran natin kung ano po yung sinasabi natin. Diba? We practice what we preach. Di po ba? We practice what we share sa ibang tao patungkol sa salita ng Diyos. Amen? Para hindi tayo mapulaan. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging mga karnal. Ano po? Okay? The days are evil, no? Kaya wag na tayong magpakahawa at mahawa pa ng iba. Kaya nga, piliin natin yung atin ng mga makakasama. Mahalaga po kasi yan eh. Kung sino ang makakasama mo, yun ang higit na makaka-influensya sa iyo. No, ilapit mo yung buhay mo sa mga taong malapit sa Diyos, sigurado, hindi magiging malayo na maging malapit din tayo sa Diyos. Tama po ba yun? Yan. Pero ang kasamahin mo ay yung mga taong walang pagpapahalaga, no, sa Diyos at sa paghahari ng Diyos, tiyak na doon tayo dadalhin. Amen. And later on, ay natutulad din tayo doon sa mga birhing mga hangal na ito. Okay. Bakit tayo dapat lumakad na may karunungan? God has given us a mind, no? Para tayo ay binigyan ng Diyos ng kaisipan na gawin kung ano po yung totoo, kung ano po yung tama. Okay? Kaya hindi natin time choice, pero binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan, okay? Para maunawaan natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At pang-lima, God has a plan for us, no? Kung bakit na dapat tayo lumakad na may karunungan kasi mayroong plano ang Diyos sa atin. Okay? Sa bahay ng kanyang ama, maraming silid. O, kung di gayon, sinasabi ko sana sa inyo at ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo na matitiran at kapag naipaganda ko na kayo na matitiran, babalik ako at ipagsasama ko kayo sa aking naipaganda. Yan ang plano ng Diyos. Yung makapiling natin ang Panginoong Jesus sa magpakailan pa man. Glory be to God. That's the ultimate promise, no, ng ating Panginoong Jesus. O panglimang W, wrestle strongly, no? Makipagbuno tayo ng meron pong kalakasan. Amen. Ang buhay natin, pakikipagbuno yan. Nung magsimula tayong manampalataya sa ating Panginoong Yesus, nagsimula na yung ating warfare. No? Ito yung digmaan na no blood battle. Diba? So, we are engaging, no, sa isang spiritual battle, no? Kaya nga sinasabi ni Paul sa mga Ephesians believers, no, sabi roon, magpakatatag kayo, no, wag matitinag, di ba? Sapagkat tayo'y nakikipagbuno hindi sa tao, hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, mga hukbong spiritual na namamayani dito sa sanlibutan. Amen. So, yan makita natin yung mga kilos ng mga demonic principalities na ito sa buhay ng maraming mga tao, sa grupo ng mga makapangyarihan mga tao. Hindi mo akalain na ganun pala ang mga system ng mga ito. And there's always a spirit behind, no, evil spirit behind those groupings, no, itong mga kung hindi nyo pa yung yung pagkakatuklas doon sa Epstein files, no, kung kayo hindi pa nyo alam yon, pero kung susuriin natin yung bubuksan natin yung mga dokumentong mahalaga doon ukol doon sa demonic na mga gawain ng mga especially ng mga kilala at matataas na mga at makapangyarihang mga tao. Okay po? So, hindi ko na elaborate yun. Pero tingnan nyo rin yun, yung Epstein files na yun, si Jeffrey Epstein na yun, na isa sa mga naging mahalagang tao ni Satanas para gawin yung mga diabolic na mga gawain na yun. Okay po? Andiyan po kayo?
Okay? We wrestle strongly. Kaya dapat makipagpunutin tayo. Okay? Kaya nga pray at all times, no? Tayo, manalangin kayo para hindi tayo madaig ng tukso. Kaya tayo, pagka naging prayerlessness tayo, ay madali tayo madaig ng tukso. Pero tayo laging nakikipag-ugnayan sa Diyos, tiyak na magkakaroon tayo na isang matibay at malakas na buhay spiritual. No, yan ang panalangin ni Paul sa mga taga-Epeso, no? Na magkaroon sila ng isang malakas na buhay spiritual. Okay? Amen. So, paano natin mapalalakas ang ating buhay spiritual? Dumalo tayo ng mga pagtitipon. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Magbulay tayo ng salita ng Diyos. Okay, the basic things ang Christian exercise, no? Una-una, yung Bible, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Amen. Pangalawa, yung prayer, mahalaga po yan. Di ba? Yung early church, no, ginugol nila yung panahon din nila sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pananalangin. Amen. Pangatlo, yung fellowship, mahalaga ho yan. Okay? Gusto natin maging malakas, matibay sa ating buhay spiritual, no, lagi tayong dumalo ng mga gawain. Huwag yung kaligtaan ng pagdalo ng mga gawain, sapagkat sa pamamagitan nito, di ba, nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan. Di po ba? Amen. Sa gitna ng ating mga kinakaharap, lahat naman tayo may problema eh. Di ba? Lahat naman tayo may kanya-kanya tayong mga wilderness eh. Amen. Doon. Pero hindi din sapat yun para tayo ay manghina at manlupaypay tulad ng mga Israelita na ayaw ng hirap, ayaw ng pagsubok. Pero yun ang refining process ng Diyos para tayo palakasin, patatagin sa ating pananampalataya sa Diyos. Kalakip yun, no? Ng ating patuloy na pananalangin sa Diyos ay tiyak, no? Matatapuntin tayo, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating pong mga layunin. Amen po ba ron? Amen. O, palakpakan muna natin si Lord. Okay. Praise po ang Panginoon. So, wrestle strongly, no? Makipagbuno tayo. Ang Christianity, hindi lang ito isang marathon, takbuhin, paglalarawan sa atin. No, magpatuloy tayo sa takbuhin na simulan po natin nung tayo po'y sumampalataya kay Kristo. Okay? Huwag tayo, kahit napapagod tayo, maglakad tayo. Ang marathon naman, ano naman yan eh. Hindi ho, ano yan, ibig sabihin, kailangan natin ito ng staying power. Di po ba? Endurance, no? Yan, mahalaga po yan. Kaya sinasabi roon, those who endure until the end, no, shall be saved, no? Yun na manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen po ba? Ayan. So, dagdagan natin ang ating anointing. Amen po ba? Yung langis, di po ba? Magbaon tayo ng langis lagi, nang hindi sa gayon ay aandap-andap yung ating buhay. Okay po? Kung tayo laging handa, ay lagi nating pahalagahan ang lahat ng mga bagay nito na nabanggit. Ano po? Ang salita ng Diyos, ang pananalangin, ang pagsasama-sama bilang magkakapatid, and the breaking of the bread. Di po ba? Okay, sinasabi natin, yung Santa Cena, di po ba? Mahalaga po yan eh. Okay? Kasi doon natin na laging naaalala yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Diyan po tayo? Sabi ni Jesus, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Okay, sakop na ho yun. Yung kanyang ginawang pagsasakripisyo alang-alang po sa ating mga makasalanan. At pang-anim, okay, dito na tayo magtatapos. Work diligently, no? Magtrabaho tayo ng may kasipagan. Okay? Ng may pagsusumikap. Di ba? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, paborito ito ng maraming matagal ng Kristiyano. Magpakatatag kayo at huwag matitinag. O, magsipag kayo sa gawain patungkol sa Panginoon. Yamang alam ninyo na inyong mga pagpapagal ay hindi raw po mawawala ng kabuluhan. Yan. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga bagay lamang na ginawa natin sa kariyan ng Diyos ang siyang mananatili magpakailan pa man. Purin po ang Panginoon sa pag-asa po natin ito. Kaya hindi sayang, ano po ha? Hindi po nakakahinayang ang mag-ukol ng oras, ng ating panahon. Amen? Sa Diyos, no? Yan. Wala akong
Okay, Luke chapter 12, verse 41 to 43. Basahin ko na lang po, no? Sabi rito, Luke chapter 12. Verse 41. Sabi rito, itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamalahain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain at karapatang panahon? Mapalad ang alipin yon kapag dinatnan siyang gumagawa. Tingnan niyo po gumagawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. So work, di mo ba? Lagi sinasabi yan sa parable of the talents, no? Ipangalakal nyo yan. Ibig sabihin, gamitin natin. Di mo ba? Yung ating mga giftings, no? Yung ating lakas. Wag nating gamitin sa makalupa lamang ng mga layunin. Amen po ba? Pinagkalooban tayo ng mga natural gifts, no? Gamitin natin yan para purihin ang Panginoon. Amen po ba? And that's the purpose of giving gifts ng Diyos. Natural man yan o spiritual giftings man yan, bawat isa ay tumanggap ng gayon. Iba-iba. Amen po ba? Ang mahalaga, di ba, may pinagkalooban ng 5,000, yung 2,000, yung isa 1,000. Huwag tayo matulad doon sa tao na hindi niya ginamit, hindi niya pinangalakal. Ang ginawa niya, tinago niya. Okay? So, gamitin natin. Sayang. Di ba? Naalala ko yung talim nung pang-araro. Sabi nung magsasaka na mapuro na yung luma na. No, kaya sa isip niya, bumili doon sa bayan ng talim ng araro. Okay? So, nung pumunta siya sa bayan, nakabili siya, no? Ang ganda pa buy one, take one. No? Di dalawa yung naiuwi niya. Okay? So, nung siya umuwi, lalagay niyo doon sa dingding ng kanyang bahay kubo, yung isa, at yung isa naman ay kanya ginamit. Okay? Para reserva Okay? Ginamit niya yun. Alam ko na siya po ay nag-aararo, ginagamit niya yun. At habang ginagamit niya yun, ay patuloy na tumatalas. Yung araro habang ginagamit niya. At pagkatapos niyang gamitin, nilalagay niya roon sa tabi ng kanyang reserba. No, at nakikita yung pagkakaiba, no? Doon sa dalawang 'yon, no? Yung isa yung reserba, kinakalawang, nandoon lang siya. Hindi siya ginagalaw Hindi siya ginagamit Samantalang yung ginagamit, tumatalas at kumikintab. Di ba? Amen. Ganun din ang kutsilyo, di po ba? Habang hinahasa mo yun, tumatalas yun Ganyan din tayo, habang ginagamit natin yung mga kaloob natin, okay, anumang uri ng kaloob, meron ho tayo, lalo ho tayong nagiging epektibo para sa kaharian ng Diyos. Amin po ba? Amen. Kaya nagtanong yung reserba, bakit napakalaki ng pagkakaiba natin? Ako kinakalawa, ikaw samantala ito ay patuloy kang tumatalas at makintab. Ang sabi ng makintab at matalas, kasi ako nagpapagamit. Samantalang ikaw, nandiyan ka lang. Okay po? Okay, hayaan mo yung buhay natin magamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. Okay? So, work diligently. Masikap tayong gumawa para sa kaharian ng Diyos. Amen! So, yun ang challenge sa atin para hindi tayo mapabilang doon sa mga foolish virgin na yun, kundi doon sa wise virgins. Amen! Sige, tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Salamat sa paalala po nito sa amin, Panginoon, lalo na kami na mga inabutan itong uling panahong ito ng iyong kahabagan, Panginoon. At patawarin mo kami kung sadyang kami po ay nagiging pabaya, Panginoon. O Diyos, may mga pagkakataon kami natulad doon sa mga foolish virgin na iyon na kung saan kami po ay nagwalang bahala, Panginoon, sa higit na mas mahalagang mga bagay sa dapat po namin gawin, pakaisipin, Panginoon.
At sa mga oras na ito, hinihiling po namin yung habag sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay ng mga aming mga nakaligtaan at marami po mga nakalimutan, Panginoon. Salamat po sa iyong paalala sa amin sa oras na ito. At umaasa po kami na ikaw ang siyang magpapabigay ng papapanibagong sigla, magpapalakas ng iyong kapangyarihan sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, sa bawat isa po sa aming mga naririto, upang amin pong patuloy na lumakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at amin pong lubos na may talaga ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, ang aming mga oras, ang aming mga talento, at aming mga treasures, Panginoon, sa anumang bagay, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga bagay lamang na ginawa namin para sa iyo ang siyang mananatili magpakailan pa man. Kaya ito po nyo ang aming mga puso at kaisipan, kalooban, Panginoon, sa higit na mas mahalagang bagay na ito, Panginoon, bilang aming paghahanda, Panginoon, sa kawalang hanggan, Panginoon. Kami may humarap sa iyo, Panginoon, ay hindi kami mahihiya, Panginoon, sapagkat ginamit namin ang lahat ng ito para sa iyong paghahari, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Maraming pong salamat, Panginoon. Narito po ang aming buhay. Ay naalay po namin sa iyo bilang handog na buhay, banal at nakalulugod po sa iyo, Panginoon. Ito lamang ang tanging amin pong maialay sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay para sa iyong kalwalhatian. Kaya kaibigan, sa mga oras na ito, kung di mo tiyak ang iyong patutunguhan kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, ito ang pagkakataon para malaman mo na si Jesus ay namatay para sa ating mga makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya doon tatungo ang lahat ng mga makasalanan sa walang hanggang kamatayan. Subalit ang mabuting balita, si Jesus ay namatay alang-alang sa atin upang sa gayon, kung tayo sasampalataya sa Kanya, pagkalooban niya tayo, hindi lamang nakapatawaran ng ating mga kasalanan, kundi pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo, kaibigan, bakit hindi ka manalangin sa iyong ginalalagyan? At sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula nang ako'y silang at magpahanggang ngayon, Panginoon. Patawarin mo po. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay lubos ko pong iniaalay. Tanging sa iyo po lamang. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kung ikaw ay nanalangin ng gayon, kaibigan, no, ipagpatuloy mo lamang ang iyong nasumpungan pananampalataya sa magitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos. No? Makisama ka sa mga taong mayroon ding ganong uri ng pananampalataya tulad ng pananampalataya ang nasumpungan mo. Pagpalain ka ng Diyos. Okay? Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat muli kami sa mga oras pong ito at lubos po namin iniaalay sa iyo ang the rest ng aming pong fellowship na ito, Panginoon. For your glory alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Okay. Thank you, Lord. So, okay. Natin. Ikot. Ayan. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Ayan. Yun. Kaway-kaway. Ayan. Siyempre, hindi pwedeng wala ako. Hello.